Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Sa araw na ito, ang babasahing mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ng ikalawang aklat ni Propeta Moises, ang aklat ng Exodus. Ikawalong kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pumunta ka sa hari at sabihin mo sa kanya ang sinabi ng Panginoon. Hayaang humayo ang aking bayan upang sila ay sumamba sa akin. Kung tatanggi ka, parurusahan ko ang iyong bayan sa pamamagitan ng pagpuno rito ng mga palaka. Mapupuno ng napakaraming palaka ang ilog Nile. Ano pat iiwan nila ito at papasok sa iyong palasyo, sa iyong silid tulugan, sa iyong higaan, sa mga bahay ng iyong mga opisyal at ng iyong mga nasasakupan, at maging sa iyong mga hurno at mga lalagyan ng tinapay. Lulukso sila sa iyo, sa iyong bayan, at sa lahat ng iyong mga opisyal." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron na iunat ang kanyang tungkod sa mga ilog, mga kanal, at mga lawa, at paahunin ang mga palaka upang balutin ang lupain ng Ehipto." Kaya iniunat ito ni Aaron sa ibabaw ng lahat ng tubig at lumabas ang mga palaka at natakpan ang lupain. Ngunit ang mga salamangkero ay gumamit ng mahika at pinaahon rin nila ang mga palaka sa lupa. Ipinatawag ng hari sina Moises at Aaron at sinabi, "Manalangin kayo sa Panginoon na alisin ng mga palakang ito, at pahihintulutan ko ang inyong mga kababayan na umalis upang makapag-alay sila sa Panginoon." Sumagot si Moises, "Ikagagal akong ipanalangin ka. Sabihin mo lang kung kailan kita dapat ipanalangin, pati na ang iyong mga opisyal at ang iyong mga mamamayan. Sa gayon, mawawala ang mga palaka at wala nang matitira maliban sa ilog Nilo." Sumagot ang hari, "Ipanalangin mo ako bukas." Sinabi ni Moises, "Gagawin ko ang iyong hiniling, at pagkatapos ay malalaman mo na walang ibang Diyos na gaya ng Panginoon na aming Diyos. Mawawala sa iyo, sa iyong mga opisyal, at sa iyong mga mamamayan ang mga palaka, at wala nang matitira maliban sa ilog Nilo." Pagkatapos, umalis sina Moises at Aaron sa harapan ng hari, at nanalangin si Moises sa Panginoon na alisin ang mga palakang ipinadala niya sa hari. Ginawa ng Panginoon ang hiniling ni Moises, at nangamatay ang mga palaka sa mga bahay, sa mga looban, at sa mga bukid. Sinalansan ng mga Ehipsyo ang mga ito, hanggang sa bumaho ang lupain dahil sa mga iyon. Nang makita ng hari na patay na ang mga palaka, muli siyang nagmatigas, at gaya ng sinabi ng Panginoon, hindi siya nakinig kina Moises at Aaron. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron na hampasin ng kanyang tungkod ng lupa, at sa buong lupain ng Ehipto ang alikabok ay magiging niknik." Kaya hinampas ni Aaron ng lupa gamit ang kanyang tungkod, at ang lahat ng alikabok sa Ehipto ay naging mga niknik na bumalot sa mga tao at sa mga hayop.
Sinubukan ng mga salamangkero na gamitin ang kanilang mahika upang lumitaw ang mga niknik, ngunit nabigo sila. May mga niknik sa lahat ng dako, at sinabi ng mga salamangkero sa hari, "Ginawa ito ng Diyos." Ngunit matigas ang ulo ng hari, at gaya ng sinabi ng Panginoon, hindi siya nakinig kina Moises at Aaron. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Maagang maaga bukas, pumunta ka at salubungin ang hari habang papunta siya sa ilog, at sabihin mo sa kanya ang sinasabi ng Panginoon. Payaunin mo ang aking bayan upang sila ay makapagsamba sa akin. Binabalaan kita na kung tatanggi ka, parurusahan kita sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga langaw sa iyo, sa iyong mga opisyal at sa iyong mga mamamayan. Mapupuno ng mga langaw ang mga bahay ng mga Ehipsyo at matatakpan nito ang lupa. Ngunit ililigtas ko ang lupain ng Goshen kung saan naninirahan ang aking bayan upang walang mga langaw doon. Gagawin ko ito upang malaman ninyo na ako, ang Panginoon, ay kumikilos sa lupaing ito. Maglalagay ako ng pagkakaiba sa pagitan ng aking bayan at ng iyong bayan. Mangyayari ang himalang ito bukas." Nagpadala ang Panginoon ng napakaraming langaw sa palasyo ng hari at sa mga bahay ng kanyang mga opisyal. Napinsala ng husto ang buong lupain ng Ehipto dahil sa mga langaw. Pagkatapos, ipinatawag ng hari sina Moises at Aaron at sinabi, "Humayo kayo at mag-alay ng mga handog sa inyong Diyos dito sa lupaing ito. Hindi nararapat gawin iyon," sagot ni Moises, "sapagkat ikagagalit ng mga Ehipsyo ang mga hayop na iaalay namin sa Panginoon naming Diyos. Kung gagamit kami ng mga hayop na ikagagalit nila at ialay ang mga ito sa lugar na nakikita nila kami, babatuin nila kami hanggang sa mamatay. Kailangan naming maglakbay ng 3 araw sa ilang upang mag-alay ng mga handog sa Panginoon na aming Diyos, gaya ng iniutos niya sa amin." Sinabi ng hari, "Papayagan kitang pumunta sa ilang upang mag-alay sa Panginoon na iyong Diyos. Kung hindi ka lalayo ng labis, ipanalangin mo ako." Sumagot si Moises, "Pagkaalis ko, mananalangin ako sa Panginoon na bukas din ay mawala na ang mga langaw sa iyo, sa iyong mga opisyal at sa iyong mga mamamayan. Ngunit, huwag mo na kaming lolokohing muli at huwag mong pipigilan ang mga tao sa paglisan upang mag-alay sa Panginoon." Iniwan ni Moises ang hari at nanalangin sa Panginoon, at ginawa ng Panginoon ang ayon sa hiling ni Moises. Umalis ang mga langaw mula sa hari, sa kanyang mga opisyal at sa kanyang mga mamamayan. Wala ni isang langaw ang natira. Ngunit sa pagkakataong ito man ay nagmatigas ang hari at muli hindi niya pinayagang umalis ang mga tao. Muli akong bumabati sa inyong lahat. Ang kapayapaan ng Panginoong Jesucristo ay sumainyong lahat. Ganon din, magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito.
Nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito mga kabayan ang aking maikling pagninilay na pinamagatan kong makinig ng mabuti sa Panginoon. Taon-taon, pag sumapit na ang buwan ng Marso hanggang Mayo, ito ang panahon ng pamumunga ng mga mangga sa lugar namin sa Bulacan. Sa panahong ito, dito lumalabas ang napakaraming langaw dahil sa mga bunga ng mga mangga na nahuhulog sa lupa na nabubulok. Halos walang epekto sa mga langaw ang mga bug spray na nabibili. Ang kagat ng mga langaw ay nagdudulot ng mga sugat na namamaga, namumula at sobrang nangangati na nagdudulot sa iyo ng miserableng buhay. Pero wala iyan kumpara sa nangyari nang tumama ang ika-4 na salot sa Ehipto. Basahin natin ang nakatala sa aklat ng Exodus sa Lumang Tipan, 8 kabanata, mga talata 20 hanggang 24, nasusulat dito. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Maagang maaga bukas, pumunta ka at salubungin ang hari habang papunta siya sa ilog, at sabihin mo sa kanya ang sinasabi ng Panginoon. Payaunin mo ang aking bayan upang sila ay makapagsamba sa akin. Binabalaan kita na kung tatanggi ka, parurusahan kita sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga langaw sa iyo, sa iyong mga opisyal at sa iyong mga mamamayan. Mapupuno ng mga langaw ang mga bahay ng mga Ehipsyo at matatakpan nito ang lupa. Ngunit ililigtas ko ang lupain ng Goshen, kung saan naninirahan ang aking bayan, upang walang mga langaw doon. Gagawin ko ito upang malaman ninyo na ako, ang Panginoon, ay kumikilos sa lupaing ito. Maglalagay ako ng pagkakaiba sa pagitan ng aking bayan at ng iyong bayan. Mangyayari ang himalang ito bukas." Nagpadala ang Panginoon ng napakaraming langaw sa palasyo ng hari at sa mga bahay ng kanyang mga opisyal. Napinsala ng husto ang buong lupain ng Ehipto dahil sa mga langaw. Gaya ng prediksyon ni Moises, napuno ang himpapawid ng mga kawan ng langaw. Sinalakay ng mga ito ang palasyo ng Paraon, pinuno ang mga bahay ng mga opisyal at kumalat sa buong Ehipto, maliban sa lupain ng Goshen kung saan naninirahan ang mga Israelita. Sa panahong ito, dapat sana'y nakinig ng mabuti si Paraon sa bawat salitang sinabi ni Moises. Ngunit nang mawala ang mga langaw, pinatigas niya ang kanyang puso, kaya't inihanda niya ang kanyang sarili at ang kanyang bayan para sa mas mabibigat na hatol mula sa Panginoon. Basahin natin ang nakatala sa aklat ng Exodus sa Lumang Tipan, 8 kabanata, 32 talata, nasusulat dito. Ngunit sa pagkakataong ito man ay nagmatigas ang hari at muli hindi niya pinayagang umalis ang mga tao. Minsan, gumagamit ang Panginoon ng matinding mga akbang para makuha ang ating atensyon. Ang mga kulumpo ng langaw ay may iba't ibang anyo, mga problema, paulit-ulit na pagkabigo, pagkakasala,
ang mga nasaktang tingin ng mga taong mahal natin. Iyon ang mga pagkakataong kailangan nating makinig sa Panginoon. Kaya, makinig tayong mabuti sa Panginoon habang tahimik pa, bago magsimula ang pamemerwisyo ng mga langaw. Panginoon, magsalita ka at ihanda mo ako kapag tunay na narinig ang iyong tinig, nang may masaya at matatag na pagsunod at patuloy na susunod sa bawat salita. Mga kabayan, ang pagpapala ng presensya ng Espiritu sa ating mga puso ay isang patikim ng mas malalaking pagpapala na ating matatamasa sa pakikipag-isa natin kay Kristo. At tayo ay walang hanggan na kaisa ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Hesukristo. Hindi lang yan, kabayan. Balang araw, magkakaroon tayo ng higit pa. Tayo ay mabubuhay sa mismong presensya ng Diyos. May kagalakan tayong naghihintay sa pagdating ng araw na iyon, dahil ang ating kinabukasan ay garantisado na. Ikaw, kabayan, bukod sa mga mensaheng ito mula sa mabuting balita ng Panginoon, may iba pa bang mensahe sa mabuting balita ang nagpapahayag na may iba pa? Kung meron man, malugod kong pakikinggan kung meron pang iba. At bago ako tuluyang magpaalam, kabayan, iiwan ko sa iyo ang katanungang ito para iyong pagnilayan sa sarili mo. Pero kung nais mong ibahagi ang iyong pagninilay sa mga kapatid sa pananampalataya, ito ay malugod naming tatanggapin para sa pagpapalago at pagpapatibay ng iyong pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Ano ang maaari kong matutunan mula sa ibinigay na halimbawa? Idagdag mo pa rito, kabayan, mula sa Aklat ng Mga Awit, ika-81 kabanata, ika-13 talata. Sana'y makinig sa akin ang aking bayan, sana'y sumunod sila sa akin. At pangwakas, kabayan, iiwan ko sa iyo ang makabuluhang siping ito. Ang pagtigas ng puso ay mas maluba kaysa sa pagtigas ng mga ugat. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.